Ang magandang dilag na si Caroline ay nagsusulat ng isang liham para sa kanyang mga anak na nawalay sa kanya. Ipinapaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa kanyang pakikiapid sa matalik na kaibigan ng kanyang mister, umaasang mauunawaan ng mga bata ang kanyang nagawa. Nagsimula ang kaganapang ito 9 na taon na ang nakararaan. Si Caroline na isang prinsesa mula sa lupain ng Britanya ay ikinasal sa hari ng Denmark. Gayong hindi pa niya ito nakikita ay narinig niya na ang hari ay kaakit-akit at mahilig sa sining, kaya naman ay sabik na sabik si Caroline na makilala ang kanyang perpektong asawa. Gayunpaman, nag-aalala siya na hindi siya magugustuhan ng mga maharlika ng Denmark, kaya tiniyak ng kanyang ina na kapag nagawa niyang makipagsiping sa hari sa unang gabi ay tataas ang respeto ng mga tao sa kanya. Dala ang payong ito, sinimulan ni Caroline ang paglalakbay upang makasama ang kanyang asawa sa unang pagkakataon sa Denmark. Pagdating nila sa bayan ay sinalubong si Caroline ng kanyang bagong handmaiden na si Louise, at di nagtagal ay nakilala niya ang hari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si King Christian ay tila malayo sa makisig na haring ini-imagine niya. Sabay silang sumakay sa karawahe, at sa buong paglalakbay nila ay tahimik lang si Christian. Sa lungsod ay sumulyap si Caroline sa mga mamamayan ng Denmark at hindi niya maiwasang mapansin ang kanilang mahirap na sitwasyon, kung saan ang mga daga ay malayang gumagapang sa marumi nilang kalye. Pagdating sa palasyo ay sabik na bumaba si Christian mula sa karawahe, at tila mas excited siyang makasama ang kanyang aso kaysa sa kanyang asawa. Sa taas ay nakatingin sa kanila ang stepmother ni Christian na si Julian, at sa likod niya ay ang kanyang anak na si Johansen na tinuturuan ng isang mataas na opisyal na si Goldberg. Gayunpaman, iginiit ng binata na walang saysay ang kanyang pag-aaral dahil hindi naman din siya magiging hari. Samantala, hinanap ni Caroline ang kanyang mga libro, at tugon ni Louise na kinumpiska ang mga ito ng court dahil ang mga aklat tungkol sa malayang pag-iisip ay bawal sa Denmark. Humingi ng paumanhin si Caroline at tiniyak sa kanya ni Louise na makakahanap din siya ng iba pang mga aklat na mababasa. Sa isang salo-salo ay tinanong ni Caroline si Louise tungkol sa stepmother at kapatid sa ama ng hari, at tugon ng handmaiden na wala silang kapangyarihan sa palasyo dahil hindi sila itinuturing ni Christian bilang pamilya. Naalala ni Caroline ang payo ng kanyang ina kaya lumapit siya sa hari at inanyayahan itong pumunta sa kanyang silid pagkatapos ng party. Hindi sigurado si Christian kaya tiningnan niya ang kanyang tutor, at nang sumang-ayon nito ay tinanggap ng hari ang imbitasyon ng kanyang reyna. Pagkatapos ng hapunan ay tumugtog si Caroline ng isang magandang piano piece sa harap ng lahat. Ibinulong ni Julian kay Christian ang tungkol sa chismis na si Caroline umano ay mas talented at mas artistic kaysa sa ibang maharlika sa palasyo. Dahil dito ay nasaktan ang ego ng hari, kaya't pinuto niya ang pagtugtog ni Caroline. Giit niya na sumasakit ang kanyang ulo dahil sa pangit nitong tugtugin, dahilan para mapahiya ang reyna sa harap ng lahat. Alinsunod sa kanilang kasunduan, dumating ang hari sa silid ni Caroline, at nang sila na lang dalawa ay sinimulang halayin ng baliw na hari ang kanyang asawa na parang isang pokpok. Hindi sinasadyang na itulak siya ni Caroline, ngunit pagkatapos ay agad ding humingi ng tawad ang reyna. Sinabihan siya ni Christian na huwag niyang nanakawin ang spotlight mula sa kanya, at tinanong ng nalilitong reyna kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Hindi sumagot ang baliw na hari, at sa halip ay inutusan niyang maghubad ang reyna at humiga. Matapos patayin ng mga ilaw ay ipinagpatuloy ni Christian ang kanyang tungkulin. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Caroline na ang haring pinakasalan niya ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Walang pakundangan siyang nagdadala ng mga kababaihan sa palasyo at si Caroline ay nagsisimula ng kamuhian siya. Gayunpaman isang araw, natuklasan ng reyna na buntis siya sa anak ng baliw na lalaking ito. Ngayong natupad na niya ang kanyang obligasyon bilang reyna ay wala nang nakikitang dahilan si Caroline na makipagkita sa hari. Sa tuwing bumibisita si Christian sa kanyang silid ay inuutusan niya si Louise na gumawa ng mga palusot upang di sila makapasok. Lingid sa kanyang kaalaman ay haantong ito sa hindi inaasahang kahihinatnan. Habang naglalakad sila sa kakahuyan ay biglang inatake ni Christian ang handmaiden gamit ang niebe at sinabi sa kanya na siya ay tanggal na sa trabaho, dahilan para mawala ang kaisa-isang kaibigan ni Caroline sa palasyo. Di nagtagal ay ipinanganak ni Caroline ang sanggol na si Prince Frederick. Gayong kakapang-anak pa lamang ng reyna ay nagpaalam si Christian sa kanya na siya ay maglilibot ng Europa sa loob ng 1 o 2 taon. Walang pake si Caroline dito at sinabing hindi mahalaga sa kanya kung uuwi ito o hindi. Samantala, isang babae ang naglakbay sa Germany upang hanapin ang isang kilalang manggagamot. Nang matagpuan niya ang doktor na si Johan sa ospital ay sinabi niya rito na pinapatawag siya ni Count Rantzau na isang maharlika ng Denmark. Di naglaon ay pumayag si Johan sa kahilingan ng konde at pinuntahan niya ito sa kanyang bahay. Habang sinusuri ng doktor ang pototoy ni Rantzau ay ibinunyag ng konde ang nakakabahala niyang natuklasan. Ito ang tungkol sa pagsusulat umano ni Johan ng mga anonymous na lathala tungkol sa malayang pag-iisip. Mga kontrobersyal na ideya na kung malalantad ay maaaring ikabilanggo ng doktor. Gayunpaman, tiniyak ni Rantzau na ligtas sa kanya ang mga lihim ng manggagamot.
Bago umalis ay inalok si Johan ng konde ng isang pambihirang oportunidad, ang maging personal na doktor ni King Christian. Ipinaliwanag ni Rantzau na sila ni Brandt ay dating may matataas na posisyon sa korte ng Denmark. Naghahanap sila ng paraan para makabalik sa kapangyarihan at kakailanganin nila ang tulong ni Johan para magawa ito. Kasalukuyang nasa Germany ang hari at dahil sa umano'y lumulubhan itong sakit sa pag-iisip ay nagpa siya ang korte na kumuha ng manggagamot na mag-aalaga sa kanya. Giit ni Rantzau na kaya niyang isali si Johan sa interview, subalit nag-aalinlangan ng doktor na kukuha ang kaharian ng isang doktor na may mga revolusyonaryong mithiin. Tiniyak naman sa kanya ni Rantzau na ang kanyang mga paniniwala sa politika ay hindi magdudulot ng problema hanggat itatago ni Johan ang mga ito. Sa kabila ng kanyang pagdududa ay sumalang si Johan sa pila ng gustong mag-apply bilang doktor ng kaharian. Nang tawagin ang kanyang pangalan ay pinuntahan ni Johan ang hari at agad naman siyang binugaw nito. Iginiit ni Christian na hindi niya kailangan ng tulong, ngunit tumanggi si Johan na umalis. Sa halip na pilitin ng hari ay mahinahon na nagbigkas ng tula ang doktor at agad naman itong nakuha ang atensyon ni Christian. Hindi nagtagal ay nagpalitan sila ng mga talata at dahan-dahan ay nagsimulang magbago ang mood ng hari. Makalipas ang isang taon ay naghanda si Caroline at iba pang mga maharlika upang salubungin ang pagbabalik ng hari. Maya-maya ay dumating ang karawahe at lumabas si Christian kasama ang doktor niyang si Johan. Napansin niya na wala ang mga taong bayan upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, dahilan para mairita siya. Inutos niya na tawagin ang mga tao at nagbanta na tatalon siya ng kanal kung hindi masusunod ang kanyang kahilingan. Bago pa lumala ang init ng kanyang ulo ay sinabihan siya ni Johan na maganda ang ideya niyang lumangoy sa kanal at dapat ay gawin na nila ito ngayon. Ang mga salitang ito ay matagumpay na nagpakalma sa hari at masaya niyang dinala si Johan sa kastilyo nang hindi pinapansin si Caroline o ang kanyang minamahal na aso. Pinag-usapan ng mga babae ang tungkol sa pagpapaalis ni Christian sa kanyang dating tutor at giit nila ay tila masamang impluwensya sa kanya ang bagong doktor. Tinanong ni Julian si Caroline kung magsisiping ba sila ni Christian ngayong gabi at tugon ng Reyna na tila mas interesado ang hari na makasama ang kanyang doktor. Nang maglaon ay dinala ni Christian si Johan sa isang council meeting at ang kanyang presensya ay tila nagpapakalma sa hari, dahilan para hindi siya madismaya sa nakakapagod na pagpirma sa maraming dokumento. Nang matapos ang pagpupulong ay sinabi ni Christian kay Johan kung paano siya tinuturing ng konseho na isang baliw. Isang gabi sa bahay aliwan, kinumprunta ni Rantzau at Brandt si Johan dahil hindi pa nito nagawang ibalik sila sa kapangyarihan. Nakangiting inanyayahan sila ni Johan na sumama sa party at di nagtagal ay nagkita sila ng hari, na kahit abala sa bakbakan ay nalulugod na tinanggap ang dalawa pabalik sa palasyo. Nagising si Caroline sa ingay ng mga tawa sa labas at pagbaba niya ay nakita niya ang kanyang lasing na asawa at mga kasamahan nito. Pinagalitan niya ito dahil sa paglalasing sa bahay aliwan gabi-gabi at nang subukan ni Johan na magpaliwanag ay sinabihan siya ng Reyna na hindi siya interesado sa opinyon nito. Kinutya ng hari ang kanyang asawa at umalis siyang muli kasama ang mga lalaki. Kinabukasan, ibinahagi ni Christian sa doktor ang palaging pagsusungit ni Caroline. Sinabi ni Johan na baka merong sakit ang Reyna at dahil dito ay hiniling ng hari kay Johan na tignan ang kanyang asawa. Nag-aalangan ng manggagamot dahil tila ay hindi siya gusto ng Reyna, ngunit hindi ito pinansin ni Christian at sinabing ipapadala niya si Caroline sa silid ng doktor. Pagkatapos suriin ng Reyna ay walang nakitang problema ang doktor sa kanyang kalusugan. Giit niya na masama lang ang mood ni Caroline, kaya iminungkahi niya na magbakasyon ito sa kanilang summer house sa Germany. Napansin ng Reyna ang mga libro ni Johan at nang suriin ito ay nakita niya ang ilang nakakaintrigang libro na nakatago sa likod. Kinuha niya ang isa sa mga ito at kinabahan si Johan dahil isa ito sa mga libro tungkol sa malayang pag-iisip na bawal sa Denmark. Sinabi ng Reyna na hihiramin niya ito at pagkatapos ay umalis na siya. Kasunod ng payo ni Johan, nagbakasyon ang maharlikang pamilya sa kanilang summer house sa Germany. Si Christian ay patuloy sa pagiging isip bata at ang makita kung paano sinusubukan ni Johan na makipagsabayan sa makulit na hari ay nagsimulang gumaan ang loob ni Caroline sa doktor. Sa isang pagtitipon, nakipag-usap si Johan sa isang kapwa-doktor tungkol sa kumakalat na epidemya ng smallpox sa Denmark. Subalit biglang nabaling ang kanyang atensyon sa magandang Reyna na iniimbitahan siyang sumama sa kanya sa balkonahe. Tinanong ni Caroline kung paano niya naipuslit ang mga pinagbabawal na libro sa kastilyo. Hindi sinagot ni Johan ang kanyang tanong, bagkus ay inanyayahan niya ang Reyna na sumakay ng kabayo. Sa kalaunan ay umalis sila at nagkarera sa malawak na kapatagan. Nang magsimulang umulan ay nagpasilong sila sa ilalim ng isang malaking puno at habang naghihintay ay iniunat ni Caroline ang kanyang kamay sa ulan sa kabila ng babala ni Johan na baka siya ay magkasipon. Hindi ito pinansin ng Reyna at sinabing pinapaalala sa kanya ng ulan ng England. Habang pabalik sa kastilyo ay muling tinanong ni Caroline si Johan tungkol sa mga aklat. Lumabas ang mithiin ng doktor para sa malayang pag-iisip at pamumuhay ng lahat, isang mithiin na para kay Caroline ay kahanga-hanga.
Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nila ang isang babaeng nakaluhod sa harap ng isang bangkay. Nang suriin ito ay nalaman ni Johan na ang bangkay ay isang alila na tinorture ng kanyang amo. Iniwan niya ang bangkay sa damuhan at sinabi na wala na silang magagawa dahil ang alipin ay pag-aari ng isang mataas na miyembro ng konseho. Dahil dito ay mas lalong lumalim ang pag-unawa ng reyna sa pang-aapi na dinaranas ng mga karaniwang tao. Isang araw ay nalaman ni Caroline na bumalik si Johan sa Denmark dahil sa lumalalang epidemya ng smallpox kung saan iniulat na 20 bata ang namamatay bawat araw. Kalaunan ay bumalik si Johan sa palasyo at nagmungkahi na subukan ng bagong bakuna sa anak ng hari. Ang panukalang ito ay tinutulan ni Goldberg, sinasabi na isang kabaliwan ang pag-eksperimento sa batang prinsipe. Hindi natinag si Johan at giit niya na hindi namimili ng biktima ang epidemya at karamihan pa sa mga namamatay rito ay mga bata. Tinanong ng punong mahistrado ang survival rate ng iminumungkahi niyang bakuna at inamin ni Johan na merong peligro, ngunit kung magtatagumpay ang inoculation ay magiging immune na si Frederick. Pagkatapos pag-isipan ng mabuti ay pinayagan ng mga magulang si Johan na bigyan ng bakuna ang kanilang anak. Tensyonadong naghintay sa resulta ang lahat at di nagtagal ay nabunutan sila ng tinik ng malaman na naging matagumpay ang pagbakuna. Muling nakasama ni Caroline ang ngayon ay malusog na niyang anak at dahil dito ay inendorso niya ang ideya ni Johan ng malawakang pagbakuna para protektahan ang mas marami pang buhay. Ang panukala ay isinalang sa konseho, ngunit agad itong binasura sa kadahilanan na wala umano silang budget para isagawa ang mass vaccination. Ang bigong reyna ay bumalik sa kanyang silid kung saan ay nakita niya ang isang misteryosong envelope na naglalaman ng ilang anonymous na lathala tungkol sa malayang pag-iisip. Kalakip nito ay isang note na nagpapahiwatig na galing ito kay Johan. Sa isang pagtitipo ng palasyo, napansin ni Brandt ang malalanding sulyapan sa pagitan ng reyna at ni Johan, kaya binalaan niya ang kaibigan sa panganib ng pagtataksil. Mahigpit niyang pinayuhan si Johan na ilayo ang sarili kay Caroline bago pa ito humantong dun. Hindi umimik ang doktor at bagkus ay umalis na lang ito. Patuloy na nagkita sina Caroline at Johan at habang nakaupo sa tabi ng batis ay sinimula ng reyna na pagnilayan ang ideya ng malayang pag-iisip, tinatanong kung posible ba talagang maging malaya ang mga karaniwang tao. Naniniwala si Johan na darating rin ang araw na yon at ang henerasyon ni Frederick ang mangunguna doon. Gayunpaman, iginiit ni Caroline na ang panahon ni Frederick ay masyado pang malayo at nag-aalala siya na ang magagandang ideya ni Johan ay mananatili lamang sa papel. Tugon ni Johan na wala siyang awtoridad sa konseho, ngunit ipinahiwatig sa kanya ni Caroline na meron siyang hawak na kapangyarihan. Pinagkakatiwalaan siya ni Christian at dapat yung i-take advantage ng doktor. Dala ang payong ito, pinaalala ni Johan sa hari kung paano siya tinatratong baliw ng konseho. Hinikayat niya si Christian na patunayang mali ang iniisip ng mga tao, sinasabing may potensyal siya na maging isang dakilang hari at gumawa ng tunay na pagbabago. Hinimok siya ng doktor na igiit ang kanyang awtoridad sa konseho, subalit nagdududa si Christian sa kanyang kakayahan na maunawaan ang politika na nangyayari doon. Tugon ni Johan na dahil mahilig naman si Christian sa teatro ay maaari siyang magsaulo ng script at umarte sa konseho. Nagningning ang mga mata ng hari dahil sa ideyang ito, at makalipas nga ang ilang araw ay nagtanghal siya sa konseho. Gamit ang kabisadong script at talento sa pag-arte, idineklara ni Christian ang kanyang bagong kautusan na triplihin ang mga nangongolekta ng basura sa lansangan upang hindi na magdusa ang mga tao sa nakakasuklam na baho. Tinanong ng punong ministro na si Bernstorff kung saan sila kukuha ng budget para dito, at gamit ang kabisadong sagot ay sinabi ng hari na babawasan nila ang pensyon ng ilan sa mga maharlika. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng konseho, ngunit wala silang magagawa kundi ang sumang-ayon sa utos ng kamahalan. Ang palasyo ay nagsagawa ng masquerade ball at sa kabila ng suot na maskara ng reyna ay natagpuan pa rin siya ni Johan. Ibinahagi ni Caroline na ang masquerade ang pinakapaborito niya dahil ito ang pagkakataon na hindi niya kailangang magpanggap. Inanyayahan siya ni Johan na sumayaw at ang dalawa ay nakipagsabayan sa iba pang mga maharlika habang nagpapalitan ng mga romantikong sulyap sa isa't isa. Sa isang punto ay bumagal ang musika na para bagang silang dalawa lang ang tao sa buong ballroom. Biglang natigilan si Johan at nagpa siya na umalis, subalit sinundan din siya ni Caroline. Halos hindi na nila mapigilan ang kanilang nararamdaman hanggang sa tuluyan na nga silang sumuko sa tukso at nagsalo sa isang mapusok na halikan. Si Caroline ang unang tumigil at umalis. Bumalik si Johan sa kanyang silid kung saan ay naghihintay sa kanya ang hari. Ibinahagi ni Christian ang kanyang mga bagong iniisip na panukala, ngunit si Johan ay distracted pa rin dahil sa mga nangyari. Sa hapunan ay tahimik lang din si Caroline. Hiniling ni Christian na basahan siya nito ng libro gaya ng dati, ngunit tumanggi ang reyna at sinabing kailangan niyang matulog ng maaga. Nang maglaon ay nakatanggap si Johan ng isang liham sa kanyang silid. Binasa niya ito at pagkatapos ay sinunog. Tumungo siya sa likurang pinto ng kusina na konektado sa isang lihim na hagdanan.
Doon ay kinuha niya ang isang nakatagong susi na ginamit niya upang buksan ang silid ng reyna. Hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa. Agad nilang pinuwi ang init ng kanilang mga katawan at nagsalo sa isang maaksyon na bakbakan. Sa kanyang liham, isinulat ni Caroline na hindi niya hinahangad ang kapatawaran ng kanyang mga anak, ngunit inamin niya na yun ang unang pagkakataon na naranasan niya ang tunay na kaligayahan. Patuloy na pinapayuhan ni Johann si Christian kung paano kumilos bilang hari. Gamit ang mga script na isinulat ng doktor, dumadalo si Christian sa mga pulong ng konseho para ipatupad ang mga batas na kapakipakinabang sa mga karaniwang tao. Samantala, patuloy pa din na nagpapakasasa sina Johann at Caroline sa tawag ng kanilang mga laman. Kasabay nito, ang kanilang grupo sa malayang pag-iisip ay nagsisimula na ring lumaki. Sa kanyang liham, ibinabahagi ni Caroline kung paano nila inakala na magagawa na nilang baguhin ang kanilang bansa, subalit ang konseho ay masyadong malakas dahil binasura lang nila ang lahat ng mga panukala ng hari, kabilang na ang malawakang bakuna para sa smallpox. Sa dami ng pagbara na natanggap niya ay nagsimulang mawala ng interes ang hari sa pagsulong ng kanyang mga batas. Pagkatapos ng isa sa kanilang mga bakbakan, pinag-usapan ni Johann at Caroline kung paano binasura ang lahat ng kanilang mga panukala. Nagkaroon ng ideya si Caroline na ipasok si Johann sa konseho nang sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataong manalo laban sa mga maharlika. Duda si Johann kung mahahalal siya, ngunit naniniwala si Caroline na posible ito dahil matanda na ang punong ministro, at ang iba sa konseho ay nagsisimula ng mawala ng tiwala sa kanya. Samantala, ibinahagi ni Goldberg kay Julian na kumbinsido siyang may papel si Johann sa pagnanais ni Christian na maging isang mabuting hari. Nakarinig siya ng mga tsismis tungkol sa pagkakasangkot ni Johann sa kilusan ng malayang pag-iisip, ngunit kailangan niya ang tulong ni Julian upang makalikop ng pruweba. Alam ni Goldberg ang ambisyon ni Julian na maging hari ang kanyang anak at iginiit niya na ang pag-asta ni Christian bilang isang tunay na hari ay hindi maganda para sa plano ng ginang. Isang araw, habang kinukumbinsi ni Johann si Christian na bigyan siya ng posisyon sa konseho, pumasok ang mayordomo at narinig ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya kay Julian ang tungkol dito, at pagkatapos ay iniulat ito ng ginang sa punong ministro na si Bernstorff at sa mga miyembro ng konseho. Nakalap nila ang mga anonymous na lathala na ginawa ni Johann tungkol sa kalayaan ng mga karaniwang tao, at naniniwala si Julian na ang isang mapanganib na revolusyonaryo katulad niya ay hindi dapat magkaroon ng posisyon sa kanilang hukuman. Sa kanilang pagpupulong, iminungkahi ni Christian na maglagay ng bagong miyembro sa gabinete, ngunit bago niya mabanggit ang pangalan ni Johann ay sumabat si Bernstorff at tinanggihan ang kanyang panukala. Sinubukan ni Johann na magsalita ngunit pinutol din siya ng punong ministro at sinabing alam nila ang kanyang masamang layunin. Iminungkahi niyang paalisin ang doktor mula sa Denmark na agad namang sinang-ayunan ng mayorya sa konseho. Ipinatawag ang mga gwardya upang kunin si Johann, ngunit pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay tumayo si Christian at inutusan silang palayain ang kanyang matalik na kaibigan. Muli niyang iginiit na siya ang hari, at walang sino man ang maaaring sumalungat sa kanyang mga desisyon. Tinanggal niya si Bernstorff sa kanyang posisyon at binuwag ang buong konseho. At para sa kanyang huling utos, idineklara niya na simula ngayon, ang magpapatakbo na lamang sa bansa ay tanging siya at si Johann. Sa labas ng korte ay nagyakap ang dalawang lalaki, parehong sabik sa mga pagbabagong kanilang gagawin. Ibinahagi ni Christian sa asawa ang kanyang karanasan sa konseho at ngumiti si Caroline sapagkat naging matagumpay ang plano nila ni Johann. Gayunpaman, mapapansin na tila ay masama ang tingin ng isang maid sa kanila. Sa pagkabuwag ng konseho ay unti-unti nang naisakatuparan ang mga pagbabagong minimithi nila Johann at Caroline. Daan-daang batas ang naipasa, kabilang ang libreng bakuna para sa lahat, access ng mga mamamayan sa mga unibersidad, kalayaan sa pamamahayag at ang pagtanggal sa censorship, dahilan para maging modelo ang Denmark na ngayon ay sinusunod na ng mga kalapit na bansa sa Europa. Gayunpaman, tila ay hindi magtatagal ang maliligaya nilang araw dahil ang maid kanina ay may naamoy na likido mula sa kumot ng reyna. Isang araw, kinausap ni Rantzau si Johann sapagkat nagdududa siya kung kaya ba ng isang hamak na doktor na magpatakbo ng isang bansa tulad ng Denmark. Tugon ni Johann na yun ang dahilan kung bakit niya kinuha ang kaibigan bilang kanyang tagapayo. Habang tinitingnan ng mga liham ay napansin ni Johann ang isang selyadong envelope na nagmula sa pinuno ng malayang pag-iisip na si Voltaire. Sabik niyang ibinahagi ito sa reyna, sinasabing na-recognize ng kanilang bayani ang kanilang ginawa. Gayunpaman, si Caroline ay tila hindi excited sa balita. Tinanong ni Johann kung ano ang problema, at doon ay ibinunyag ng reyna na siya ay buntis. Isa itong malaking problema dahil alam ng lahat na hindi na sila nagsisiping ng hari. Ayaw ni Johann na magpasibak si Caroline sa kanyang mister, ngunit para sa kapakanan ng bata ay kailangan itong gawin ng reyna. Dahil dito ay sinabihan ni Johann si Christian na bisitahin ang silid ng reyna nang sa gayon ay hindi isipin ng mga tao na pinapabayaan niya ang kanyang obligasyon sa kanyang asawa.
Sinabi ng hari na hindi siya nasasabik kay Caroline, kaya iminungkahi ng manggagamot na tratuhin ito na isa na namang pag-arte. Sa hapunan, ipinahayag ni Christian na magpapatuloy siya sa pagbisita sa silid ng kanyang asawa. Kalaunan ay pumunta siya sa kwarto ni Caroline at nakipagbakbakan dito. Pagkatapos nito ay pumasok si Johan, ngunit sinabihan siya ni Caroline na mula ngayon ay lilimitahan muna nila ang kanilang pagkikita para sa kapakanan ng bata. Isang gabi, sinabi ni Caroline sa kanyang mister na huwag muna silang magsama matulog dahil nakakasama ito sa bata. Subalit tumanggi ang hari dahil gusto niyang maging malapit sa kanya at sa kanilang magiging sanggol. Unti-unti nang nagkakaroon ng tensyon habang sinusubukan ni Johan na ipapirma kay Christian ng mahalagang dokumento para sa ekonomiya ng kanilang bansa. Gayunpaman, gustong maglaro ni Christian, dahilan para masigawan siya ng doktor. Nalungkot ang binata at sinabing hindi siya makapaniwala na makakayang sigawan ni Johan ang kanyang hari. Humingi ng paumanhin ang doktor at binigay niya kay Christian ang isang bagong dokumento, isang panukalang nagsasaad na hindi nakakailanganin ni Johan ang pahintulot ng hari para pangasiwaan ang mga gawain ng gobyerno. Ipinaliwanag ng doktor na hindi na kailangang magpirma ni Christian ng sandamakmak na mga dokumento at maaari na siyang maglaro buong araw. Naniwala rito ang inosenteng hari, kaya kinuha niya ang kanyang panulat at nilagdaan ang panukala. Pagkatapos ay pabiro niyang tinawag si Johan na bagong hari ng Denmark at masaya namang tinanggap ng manggagamot ang kanyang bagong responsibilidad. Isang araw, lumapit si Rantzau kay Johan para humingi ng tulong. Nabaon siya sa utang dahil sa sugal, kaya nais niyang pumirma ang kaibigan ng mga papeles na magbubura sa mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Johan sapagkat ang mamamayan ng Denmark ang una sa kanyang mga prioridad at hindi niya maaaring hayaan na gastusin ni Rantzau ang pera ng estado para sa sugal. Nag-alok siya na pahiramin ng pera ang kaibigan, ngunit nainsulto si Rantzau at umalis. Habang naglalakad kasama si Caroline ay tinanong ni Johan kung kumusta siya at ang kanilang sanggol, na sinagot naman ng reyna na sila ay parehong malusog ng baby. Matapos hawakan ng kanyang tiyan ay marahang hinaplos ni Johan ang balikat ni Caroline, isang kilos na pagsisisihan niya sapagkat nakita ito ni Julian. Hindi nagtagal ay tinawag ng ginang ang mga kasambahay upang tanungin, ngunit lahat sila ay sinabing wala silang napansin. Pinaalis sila ni Julian, ngunit bumalik ang isang kasambahay at handa itong ilantad ang ipinagbabawal na relasyon ng reyna. Isang gabi ay nag-labor si Caroline, habang si Johan ay abala sa paghahanap ng mga paraan upang balansehin ang lumiliit na pondo ng bansa. Iniisip niyang putulin ang pensyon ng mga maharlika, ngunit nagbabala si Brandt na magagalit sa kanya ang konseho, maging yung mga sumusuporta sa kanya. Hindi ito pinansin ni Johan at patuloy siya sa pag-iisip ng iba pang babawasan ng pondo, kabilang na ang budget ng militar. Dumating ang balita na si Caroline ay nanganak na ng isang sanggol na babae, at ang lahat ay dumagsa upang tingnan ang bagong silang na prinsesa. Sinabi ni Christian na kailangan nilang magdiwang, at nang umalis na ang lahat ay hiniling ni Caroline sa doktor na manatili at asikasuhin sila ng baby. Nang sila na lang dalawa sa silid ay sinabi ng reyna na ang pangalan ng sanggol ay Augusta, at pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na halikan. Samantala, si Julian at ang iba pang mga maharlika ay nagbabalak laban kina Johan at Caroline. Ipinahiwatig ni Julian na maaaring humalili bilang hari ang kanyang anak na si Johansson, subalit nagdududa si Tamby kung paano nila ito magagawa nang walang pag-aproba ni Christian. Sumabat si Goldberg at sinabing meron na silang plano. Nakatanggap ng balita si Johan tungkol sa pag-mental breakdown ni Christian. Agad siyang pumunta sa bahay aliwan kung saan ay nakita niya ang hari na galit na galit. Tinanong ni Christian kung totoo ba ang chismis tungkol sa pangangalo niya ni Johan sa kanyang asawa. Tugon ng manggagamot na ito ay isang kasinungalingan at agad namang pinaniwalaan ni Christian ang kanyang matalik na kaibigan. Nang umalis ang hari ay ibinigay ng pokpok kay Johan ang isang kumakalat na lathala tungkol sa kanilang kataksilan. Galit na kinumprunta ni Johan si Goldberg at sinabing tinatanggal na niya ito sa kanyang posisyon sa korte. Sinabi ni Goldberg na hindi niya magagawa yon, ngunit iginiit ng doktor na magagawa niya ang anumang gusto niya. Pinayuhan ni Johan si Christian na huwag lumabas ng kastilyo para maiwasan niyang makarinig pa ng mga kasinungalingan. Tumanggi si Christian kaya pinakilala sa kanya ni Johan ang isang batang alipin na makakalaro niya buong araw. Inutusan niya si Brandt na bantayan sila at nalungkot dito si Christian dahil ayaw nang makipaglaro sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay sinamahan ni Johan ng reyna na suriin ang ilan sa mga lathala na nagkakalat ng mga malisyosong chismis tungkol sa kanila. Dahil dito ay pinayuhan ng Chamberlain ng doktor na ibalik ang censorship, isang batas na dati ay ipinaglaban ni Johan na matanggal. Ang malisyosong chismis tungkol sa pagtataksil ay patuloy na kumakalat at isang gabi sa hapunan ay gumawa ng eksena si Christian sa pamamagitan ng pag-anunsyo na hindi siya ang ama ni Augusta. Inakusahan niya si Johan ng pagtataksil sa kanya at dinamay din niya rito si Brandt. Nauwi sa pagbuno sina Christian at Brandt, ngunit agad naman silang inawat ni Johan. Sa labas ay muling nagkasundo ang magkaibigan.
Sinabi ni Christian na wala siyang pakialam sa chismis at gusto lang niyang bumalik sa dati ang lahat. Samantala, sinabi ni Goldberg kay Julian na isasagawa na nila ang kanilang planong kudeta sa darating na party. Nag-aalala si Julian dahil wala pa si Christian sa kanilang panig, ngunit iginiit ni Goldberg na itutuloy nila ito anuman ang mangyari. Sa gabi ng party, hinikayat ni Caroline si Johan na sumama sa kanyang tumakas sa bansa, ngunit tumanggi ang doktor sapagkat hindi niya kayang iwan ang Denmark sa mga kamay ng mga tiwaling pari. Dahil binawasan ni Johan ang budget ng militar, ginamit ito ni Julian upang hikayatin ang mga gwardya na mag-alsa laban sa manggagamot. Kasabay nito ay pinuntahan ni Goldberg ang ngayon ay pulubi at baon sa utang na si Rantzau. Sinabi ng kaibigan ni Johan na tutulong siya na pabagsakin ang manggagamot basta't ibabalik nila ang kanyang mga ari-arian at posisyon sa konseho. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, ngunit ipinangako ni Goldberg na ipapatapon lang nila si Johan pabalik sa Germany. Sa labas ay nagtipon ng mga tao, humihiling na makita ang hari at hinihingi ang ulo ni Johan. Habang binubuksan ng mga gwardya ang mga tarangkahan ay kinumbinsi ni Johan si Christian na kausapin ng mga tao, subalit tumanggi ang hari at pinabayaan niya si Johan na harapin itong mag-isa. Nagpasya si Johan na hintaying umuwi ang mga tao at bumalik siya sa party upang samahan si Caroline. Iginiit niya ang kanyang pagmamahal sa Reyna at hiniling sa kanya ni Caroline na bisitahin siya nito sa kwarto mamaya. Biglang dumating si Johansson at inanyayahan ang Reyna na sumayaw. Samantala, pumunta si Goldberg sa silid ni Christian at sinabi sa hari na ang tanging paraan para tumigil ang mga tao ay kung ibibigay niya sa kanila si Johan. Tumanggi si Christian na gawin yun, ngunit biglang lumitaw si Rantzau at sinabi sa hari na sina Brandt, Johan at ang Reyna ay nagbabalak na patayin siya. Dahil kaibigan at katiwala siya ni Johan, sinabi ni Rantzau na wala siyang dahilan para magsinungaling. Dahil sa mga kasinungalingan ni Rantzau at pag-uudyok ni Goldberg ay napilitang pirmahan ni Christian ng warrant para sa pag-aresto ng tatlo. Unang nahuli si Johan, habang si Caroline naman ay nabigo sa pagtakas mula sa mga gwardya. Habang ini-escort siya palabas ay sinabihan ni Caroline si Rantzau na ang kanyang pagtatraidor ay ang magiging dahilan ng kamatayan ni Johan. Ang masaklap pa rito ay inutos ni Julian na kunin mula kay Caroline ang anak niyang si Frederick at ang babae lamang ang maaaring sumama sa kanya dahil dumidede pa ito. Tinorture si Johan sa kulungan at pinilit na umamin sa mga krimen tulad ng pang-aakit sa Reyna at pakikipagsabuatan para ibagsak ang hari. Makalipas ang ilang araw ay nagdala ng mensahe ang Chamberlain para kay Caroline, sinasabing inamin na ni Johan ang kanilang relasyon pagkatapos ng ilang araw na pagpapahirap. Pinayuhan niya si Caroline na umamin na din. Ngunit sa halip ay nakiusap ang Reyna na ipadala kay Christian ang liham na hinihiling na palayain sina Johan at Brandt. Binisita ng isang pari si Johan at sinabi na plano ng hari na palayain silang dalawa ni Brandt sa araw ng pagbitay. Bilang kapalit ay hinihiling ng konseho na aminin sa publiko ni Johan na sinira niya ang Denmark at kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sabik na inaabangan ni Christian ng pagbitay dahil gusto niyang makita ang mukha ni Johan kapag papalayain na niya ito. Nagtataka siya sa ingay ng mga tao sa labas kaya tinanong niya si Goldberg kung sigurado ba ito na hindi ngayon ang araw ng pagbitay. Tiniyak naman sa kanya ng ministro na hindi. Si Brandt ang unang pinugutan ng ulo at pagkatapos ay kinaladkad naman si Johan palabas. Sinubukan niyang sabihin sa mga tao na kaisa nila siya, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Habang papaakyat siya sa entablado ay nakita niya ang basket na naglalaman ng pugot na ulo ni Brandt. Nadulas siya sa dugo ng kanyang kaibigan na ikinatuwa naman ng mga tao. Sa huli ay hindi natakasan ni Johan ang kanyang kapalaran at tuluyan nang kinitil ang kanyang buhay. Natanggap ni Caroline ang balita sa pagbitay kay Johan at kasabay nito ay humalili si Prinsipe Johansson bilang pansamantalang hari ng Denmark sa tulong ng kanyang ina at ni Goldberg. Si Rantzau ay walang gaanong napala sa kanyang pagtatraidor. Bagamat siya ay binayaran, ipinagkait naman sa kanya ang pwesto sa konseho. Nang maglaon ay nahiwalay si Caroline sa kanyang anak na babae at ipinatapon siya sa bayan ni Johan sa Germany kung saan ay muli niyang nakasama ang kanyang dating handmaiden na si Louise. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo ay hindi siya pinayagan ng korte na bumalik sa Denmark upang makita ang kanyang mga anak. Makalipas ang 5 taon ay nagkasakit ng malubha si Caroline. Ibinigay niya kay Louise ang mga isinulat niyang liham para sa kanyang mga anak, sinasabing ibigay niya ito kapag nasa hustong gulang na sila. Pagkatapos ng pagbitay kay Johan, bumalik ang Denmark sa matinding kahirapan, habang ang mga karatig nitong bansa sa Europa ay naging progresibo. Sa kalaunan ay inihatid ni Louise ang mga liham sa mga anak ni Caroline, at habang binabasa ito sa tagong lugar ay napanatili nilang buhay ang mga alaala ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang silid ng kanilang ama na si Christian, na nagpapahiwatig na may pag-asa pa ring magbago ang kanilang bansa. Sa tulong ng kanyang ama, pinatalsik ni Frederick ang pansamantalang hari at mga gabinete nito, kasama na rito ang pagpapalayas kay Julian at Goldberg mula sa korte. Sa kanyang 55 taon bilang hari,
Ibinalik ni Frederick ang karamihan sa mga batas ni Johann at pinalakas niya ang kalayaan ng mga karaniwang tao, dahilan para tuluyang mabuwag ang pang-aalipin. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.